Ayan na. Ano kaya masasabi dito ng grupo ni Aling Tutan at saka ni Food Poison? Oo, ng Poison Group at saka doon sa uhuging vlogger na nag-endorse dito na best lawyer. Ayan na. Nagtatanong lang po yung pulis kung saan yung kung saan ba yung daan na papuntang Mandaluyong. Oo. Ayan. So, maraming salamat po at sa lahat. Eto na. Alam na this. Di ba? O kahit papano, wala na kayong masasabi dyan. Kumbaga, yan na yan. Nagkaroon na po ng katuparan yung ating mga pagod at yung ating mga ginawa. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Ang pananahimik ay hindi pagkatalo. Tahimik ang feed ngayong gabi. Wala na yung dating ingay at ngiti. Mga post na dati puno ng sigaw, ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May uniformeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na! Wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na! Parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na! Wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na! Wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na! Sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na! Sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo. Hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na! Wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na! Wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na! Parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na! Kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata
screen. Dahil wala nang Norman Mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggat sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol kay Norman Mangusing ngayon na kung saan na hearing na naman siya ulit. And then tatalakayin din natin ang tungkol dito kay Susan Yance na may mga revelasyon siyang nilabas sa kanyang post. Hindi ko alam kung si Susan Yance ang nag-post, pero kutob ko baka isa sa mga kasama ni Susan Yance yan, mga ka-plastic. Pero mamaya na natin tingnan yon. Pero bago lahat, luma ang iba. So magtungo naman po tayo kung ilang puntos ang pagiging makadiyos niya kumpara sa pagiging palamuran niya, mga ka-plastic. Tingnan natin kung sino ang panalo. Yung pagiging makadiyos side niya o yung evil side niya, mga ka-plastic. So panoorin natin to. Alam mo, mahal lang tayo ng Diyos. Ipagpasalamat niyo sa Diyos yan, yung pagpapala na tinatanggap niyo sa pang-araw-araw. Ibinibigay yan ng Diyos. Kung may mga taong tumutulong sa akin, iyon ay ginagamit ng Diyos para tulungan ako. Pinipilit nila akong i-down. Itinataas naman ako ng Diyos. Mas lalong dumami yung tao na ginamit ng Diyos para tulungan ako. And yet, ang Panginoon Diyos, sige anak, tutulungan kita. Yun ay ibinibigay ng Diyos na pagkakataon na lahat ng It's meron ka, zero lahat na. yan galing sa Diyos yan. Katulad niyan, si nagpalipad na naman. Di ba? Yan ay galing sa Diyos. Di ba? Yan ay galing sa Diyos. Kung mo idadamay ang Diyos, ay bobo ka. N0. Paano Naman. mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mong animal ka? May Diyos ka sa puso mo, hindi ka niya pababayaan. Ay bobo mo, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Magpasalamat sa Diyos. Yan ang nararapat na mga salita sa inyo kasi mga walang hiya kayo. Walang hiya na agad yun nilalaman na sinasabi mo. Pasalamat po ako sa Diyos dahil ikaw ukininam. Ang aga-aga, di ba? Walang hiya yung pagbubuka mo. Di ba? Sa Diyos. Tapos sasabihin mo, wag mong idamay ang Diyos. Eh, gago ka pala eh. Satanas. Diyos kasi hindi galing sa Diyos ko. O, ang tanga mo, no? O, limal ka. Sapul ka ba? O, kininam. Pasalamat sa Diyos. Pag binubuo naman ako ng Diyos. Pasalamat sa pagpapala ng Diyos. Tingnan mo yung lumalabas sa bunganga mo, puro kasamahan. Eh. Yung lumalabas sa bunganga mo, puro kasamahan. Eh. What? Bro, what are you talking about, man? Kasi walang hiya ka nila lang. Bobo mo, isa ka pang tangang inutil ka. Bobo mo. And yet, ibinigay ng Diyos sa akin. Eh, itong tartadong tao rito na sasabihin niya na wag daw idamay ang pangalan ng Diyos. Kanino ako magpapasalamat? Sa demonyong katulad mo? Asan ang utak mong unggoy? Dapat ipagpasalamat niya sa Diyos? Tanga mo naman. Tanga, bobo. Kainutil neto. Wala. Alright. God bless you. Ayun. Nagtapos sa 25 kontra 27 sa kanyang kawalang-yang evil side ni Norman Mangusing. So, ibig sabihin, hindi talaga pumasa sa Diyos itong si Norman Mangusing, mga ka-plastic. Mas marami pa siyang namura kaysa sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Baga dinadamay niya kasi sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Mabuti nga hindi siya tinatamaan ng kamalasan at pero meron naman na sa mga oras na ito, mga ka-plastic, ay punta tayo dito.
April 14, bandang 15:45 military time, nasa Pampanga na po ang bida. So ibig sabihin nasa alas 3:45 ng hapon ay nasa Pampanga na si Norman. After tawag dito. Nawala eh. Pero ang kwento dito mga kaplastik, nasa Paranaque siya para sa hearing at hindi natin alam kung anong gumugulong na kaso sa kanya at ano ang mga isinampang kaso ng mga kalaban ni Nicolaong. Pero malalaman din naman natin yan kapag tumaas na sa RTC itong kaso ni Norman. Pero pagpalagay na natin na hindi na bago yung isinampang kaso kay Norman, maaring estapa, maaring cyber libel, unjust vexation, o bawsi, sa mga pwedeng elemento na pwedeng ikaso kay Norman Mangusin. So, mapunta naman po tayo sa latest niya na papunta siya sa Pampanga mga kaplastik. Naka-on na ba to? Nasa basto, nasa black. Nasa basto. Nasa black na pouch. Kunin mo, Mark. Babae ang kasama niyan. Power bank. Okay, okay na. Yung nasa likod yung babae. Orange. Parang Ito ba yung sinasabi nila Pudginius na si Abby Siwa ang kasama niya? Isang notorious din na scammer ng mga panahon ng pandemya na nakulong din sa Estapa case. Itong si Abigail Siwa. At ngayon ay kasama naman ni Norman Mangusin papuntang Pampanga. Para saan kaya? I just wonder na bakit siya tumakbo ng Pampanga sa ganon paraan at baka nga naman nagangalap lang siya ng pera na naman. Yun. Yun. Tatali mo minuto. Metzal Kodya, shout out. Yun. Wala ka na namang seatbelt, kupal. O, shoutout to kay Rina Feliciano. Marlene Monjecline, how are you? Siyempre, Boys Kenny's Vlog. Si Reduce. Oh, yung mga supporter ko ha. Alam nyo na. Sabog ang bahay-bahayan. Andito ako sa Star Tollway. Papunta ako ng Batangas. And then San Pablo. And then Chaong. Oo. Bago Lutena. Oo. Boss, kumusta hearing mo? Abay, ayos. Ayos tayo. Wala namang problema. Ayos lang. Oo. Alam mo, huwag nyo nang tanongin yung mga kaso-kaso na yan. Oo. Kasi pinagbawalan kayo. Di ba? Huwag nyo naiintindihin yung mga kaso-kaso. Kaso-kasuhan lang yan. Masakit ang kaso-kasuhan. Oo. Hayaan nyo nang ma-resolve yan ng korte. Oo. Boss, anong balita sa hearing? Ano ibabalit?
Wala ka bang sasabihin, Norman? Tahimik mo ngayon, ha? Mukhang totoo nga sinabi ni Makagago na nagmamakaawa ka at mukha kang maamong tupa doon. Diba? Boss, pogi mo ngayon. Huwag mo na akong binobola, wala pa akong tulog. Hindi kita bibigyan ng pera. Alaos, tahimik. Shoutout daw kay Jomar. Sabi ni California, Fishing TV. So basahin na lang natin yung comment. Kaya pala lahat ng galaw ni Abnorman alam lahat ni FG kasi saan magpunta kasama niya palagi. Ayan nasa likod ni Ungas. Ayun nga si Pugenius, sabi ni Pugenius, kasama niya si Pugenius. Dami natawa. Sana ito yung gawin ng profile picture mo tapos yung caption Norman Mangusin at Pugenius nagkita na. Magkano kaya arkila ng sasakyan na yan? Hindi nyo ba pansin hindi siya nakasuot ng seatbelt habang nagbibiyahe sa expressway? Dapat kahit nasa expressway siya, naka-seatbelt siya. Matik yan. Panginoon ng Isabela yan. Pasahero naman daw siya. Parang paiyak na. Oo nga tahimik Ano kaya nangyari? Kasi walang nagsasalita sa magkabilang kampo mga kaplastik. So magtungo na lang tayo. Ito. Ginamit na blue Chevrolet na sasakyan. Itong mga banat na nakakaliw, nakaka-enjoy basahin. Aliw yung caption lahat trip mula sa umpisa hanggang matapos, sarap basahin. Ano ba yung caption? Yun lang naman. April 14 lang. Sad boy Mangusin grabe yung pagka-narrate ng eksena ni Pugenius, parang panahon ng dyaryo at comics. So, ito naman yung mga sinabi ni Norman Mangusin sa kanyang mga supporters, mga kaplastik. Panoorin natin. O kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos, ay bobo ka. Paano wag mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mong animal ka? Di ba? Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi ka niya pababayaan. Ay bobo mo, Maribel? Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Diba? Baka ikaw hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Dahil makakarma ka, wag ka mag-alala, magkaka-cancer ka na.
Ano yan, masamang wish yun. Normal. Yan ang nararapat na mga salita sa inyo kasi mga walang hiya kayo. Oo, ang aga-aga mo, walang hiya na agad yung nilalaman na sinasabi mo. Eh ako, samantalang ako, sinasabihan yung ako'y walang hiya. Pero sabi ko, pasalamat po ako sa Diyos dahil lahat ng meron ako galing sa Kanya. Eh samantalang ikaw, kininam. Ang aga-aga, di ba? Walang hiya yung pagmumukha mo. Di ba? O huwag kang mag-alala, baka magka-cancer ka na. Mansi, shout out sa'yo, Mansi, thank you. Di ba? Oo. Sakit, no? Yan ang nararapat na salita sa inyo. Di ba? Ako na sinasabihan nyo na walang yan. At least ako, aminado ko lahat ng meron ako. Tulugan ko, pagkain ko, silong, tauhan, lahat. Sinasabi ko salamat at galing yan sa Diyos. Tapos sasabihin mo, huwag mong idama yan, Diyos. Eh, gago ka pala eh. Di ba? Bakit? Yung kinakain mo ba at kung ano meron ka, galing ba yan kay Satanas? Baka sa'yo. Kaya ayaw mong idama yan, Diyos, kasi hindi galing sa Diyos kung ano meron ka. Di ba? O, ang tanga mo, no? O, hindi ka makapag-comment ngayon. Animal ka, sapul ka ba? Sapul na sapul, no? O, basagang mukha, no? O kininam. Ito yung pinaka nakakaiyang moment at nakaka-embarrass na moment para kay Norman Mangusin. Alam mo kung bakit? Paano kaya siya harap sa panahon ng paghukom na ganito ang sinabi niya sa mga netizens exactly sa sinabi dito sa video na ito? Sinabihan lang naman siya ng mga tao, mga bashers niya sa social media na bakit mo dinadamay ang Diyos sa iyong mga pinagsasasabi sa live stream. Especially kung wala naman po itong kabuluhan. Diba? Pero ang sagot ni Norman Mangusin sa mga netizens ay okay ninam kung ano-ano mga mura na pinagsasasabi niya, etc. Yun ang nakakalungkot kasi bumabalik na naman siya sa mga dati ng genre, dati niyang persona na kung saan may mga pagka-evil evil thoughts o yung mga hindi masayong mga salita na ginagawa ni Norman Mangusin ngayon. Napakasama ng ugali niya. At tama lang talaga na sampahan ka talaga ng kaso. At make sure talaga na hindi ka na talaga dapat pa makapagpiyansa pa. Once na dumating pa mga iba pang mga reklamo ng OFW against sa'yo. Yan ba yung sasabihin mong pinagpapala ka ng Diyos halos buwan-buwan ka hindi mapakali sa buhay? Halos buwan-buwan ka nagkakaroon ng hearing? Kaya mo lang naman nalalampasan ng problema sa kaso mo. Yun ay dahil may mga koneksyon ka na kung saan sila yung nagsasakripisyo at nagbabayad para sa'yo. At the same time, yung mga nauuto mong mga viewers sa YouTube channel mo. Tulad ng mga pagpapalipad. Kaya nga hinihiling ko sa mga viewers, pakiusap, wag na po kayo magbigay ng mga super chat o super thanks sa kanya. Ilaan nyo yung magandang pera na yan para sa mga mas nangangailangan tulad ng mga walang makain dyan sa kalsada o kahit yung mga stray cats, stray dogs. Yun na lang ang pagtuunan ninyo ng oras na bigyan nyo ng tulong. Kaysa mag super chat kayo kay Norman Mangusin tapos ganito yung ire-rebat sa inyo na mumura-murahin yung pamilya mo. Kaya ganyan kasi ngayon ang attitude ni Norman Mangusin. Yun ay dahil umaatake na naman ng paranoia niya. Hindi kasi siya titigilan ng kabilang kampo, mga kaplastik, dahil talagang desidido ang kabilang kampo na pabagsakin talaga siya ng tuluyan at hindi na siya talaga makapagpiyansa pa. Uubusin ka talaga ng pera. Magkakaubusan talaga kayo ng kwarta. Kasi nasimulan na ni Norman Kaya tatapusin na ng kalaban. Ganun kasi yun, mga kaplastik.
So magtunga naman po tayo about dito kay Susan Yance. Mga kaplastik, ito naman po yung update na sinasabi ko sa inyo mga kaplastik about kay Susan Yance. Na kung saan ay ipinost ni Food Genius sa kanyang page ang larawan ng kanyang anak na si Odessa Minonet Yance. So panoorin natin po yung sinabi ng anak ni Susan. Good day, everyone. I appreciate you joining me today as I address some recent matters that have come to my attention. I would like to state that my mother is innocent until proven guilty by a competent court. Any pragmatic, intelligent person in mind knows that. To those who were allegedly wronged by my mother should file a case and go through due process. Contrary to some claims of a few credit grabbers online, my mother was not arrested because of your so-called power. Wag po masyadong magaling. In closing, I hope those who are benefiting from this mess can sleep soundly at night. To those who had no personal involvement, who were not victimized, you do not have the right to shame, insult, or incite any form of harm against me or members of my family. I also kindly ask you not to post and slander me or my uncle on social media because the alleged crime of my mom is not our crime. Let's be fair in showing compassion and spreading anger. Thank you very much. Yan ang pagkakasabi niya. Ngayon, ito naman po yung mga rebat ng mga netizens sa kanya. Sabi ni Roy Denego, at least may nagmamahal sa kapamilya. May kay Norman pati magulang at mga kapatid. Nahihiyang ipagtanggol siya. Si Kulaong din ba ang nag-release nito? Credit grabber yun. Kaya pala sipag ni Susan mang recruit ng OFW para dyan sa accent ng anak. To those who have personal involvement who were not victimized. Kung hindi kayo naman kayo nabibiktima, don't get involved. So ang ibig mong sabihin, Neng, may mga nabiktima na talaga. Tama naman. Minsan nadudulas sila sa sarili nilang dila eh. Diba? Kasi kung wala naman talagang nabiktima yung nanay mo, hindi mo mababanggit yung ganito mga kataga, mga kaplastik. At nakumpirma talaga na yung Sabi Filipino Lawyer na page ay nawala na mismo yung mismong user na si Sabi. At napatunayan na natin na 100% talaga na si Susan Yance at si Sabi ay iisang tao. O diba? Kahit nung una pa lang naman mga kaplastik, narinig ko na ang mga boses niya. Tas ikinumpara ko ito doon sa TV Patrol report ni Doris Bigonya. Si Doris ba ang nag-report? O basta, parehas na parehas ang boses. Kahit siguro aso, kahit 10 taon hindi nagkita ng amo ng aso niya. Tas bigla sila nagkita. Malalaman at malalaman ng amoy, boses at anyo ng kanyang amo. Kahit matagal ng panahon hindi na sila nagkikita. Totoo yun mga kaplastik. Hindi yan instinct lamang. Kundi naka-file na yan o naka-save din sa iyong utak ang eksaktong boses ni Susan Yance mga kaplastik. Diba? Sobrang marika rito kaibigan, hindi mo na dapat pinakita yung anak. O yan o, sabi ni Maki Peralta, kakampi ako sa mga bogus katulad yan pero yung bata kasi kawawa, alam mo naman sa SOCMED sobrang toxic at warrior kibog. Sana mabasa mo ito kaibigan. Wag damay sibilyan, dun tayo magalit sa mga manloloko at scammer.
Di ako basher pero sana maintindihan mo na lahat na kailangan madadamay sa laban nyo ang inosente. Salamat. Ito yung pag-uusapan natin. Base nga sa sinabi ni Maki Peralta, sobrang mali nga naman talaga na idamay mo yung anak ni Sabi Filipino lawyer sa kanyang mga posts. Diba? Yan. Pinakita pa niya ang itsura ng anak ni Sabi. Diba? Pero wala naman siyang insultong pinost sa caption. Ang nakalagay naman dito is Odessa Minonet Yanse, daughter of Susan Yanse, send her message to everyone. O diba? Pero mali pa rin. Kasi diba may mga pinaglalaban sila sa kampo nila na nadama yung anak ni Mighty Manong? Tapos nagalit sila dahil pinaglalait-lait ni Norman Mangusin. Tinawag na kung ano-ano yung anak ni Mighty Manong. Pero bakit sa puntong ito, pati ba naman yung pamilya ng babaeng yan, dinamay mo pa? Siyempre karapatan naman nila yan na i-private yung pagmumukha ng pamilya niya. Diba? At dahil dyan, meron sinabi dito si Sabi. Sinabi ni Sabi. Sabi. Eto yon. Eto, to. Sabi ni Sabi, di ko alam kung sino yung nag-post dyan. Sa tingin ninyo, ang post ninyo sa anak ay ikapapanalo at ikararangal ninyo. Anong ginawa sa inyo ng bata para i-post at ipahiya ninyo? Ginaya nyo sa anak ni Mangusin, ginaya ninyo sa anak ni Sabi. Anong gusto ninyo? Sumpain nila ang mga magulang nila? Ikahiya nila para sumaya kayo? Ano ba talaga ang kinagagalit ninyo? Hindi naman kayo actual na na-scam. In fact, tinulungan pa kayo ng scammer na sinulat pa ang demanda ninyo ng free. Pati LTO verification at PSA verification, si Sabi ang nagbayad para mai-post kayo. Tapos dahil umaangat na ang page niya at nasasapawan na ni Yulen Marcos, dilaglag ninyo si Sabi. Alam ninyo kung sino si Sabi from the get-to-go. Huwag kayong magpanggap na hindi nyo alam sino siya para huwag kayong mabash. Alam ninyo hindi kayo inosente. Isa pa, hindi naman yung bata ang pinapaya ninyo. Ang nang-scam sa kahit kanino sa inyo. Bakit siya ginagawa ninyong subject ng humiliation? Akala ko ba film director na edukado ka? Ba, may alam. Sino kaya tinutukoy na film director? Na gusto mo ng fairness. Wala sa tamang pag-iisip ang magpo-post ng ganito. Galit na galit kayo kay Norman sa pagtawag niya ng sa anak ng isa sa mga kakampi ninyo, which is yon si Mighty Manong. Pero yan din ang ginagawa ninyo, mga hipokrito. Kunwari mga matitinong tao pero mga balasubas din naman. Hindi na pananagutan ng anak ang kasalanan ng magulang niya. Kung nakakakuha kayo ng satisfaction sa pamamahiya ninyo sa inosenteng wala ginawa sa inyo, baka need ninyo ipacheck ang utak ninyo. Akala ko ba righteous kayo? Kaya nga galit kayo kay Sabi at Norman, di ba? Kasi nga disente at walang bahid na dungis kayo. Anong nangyari sa mga box? Bakit parang same galawan ng mga T? Nare-realize din yan mga followers ninyo soon. Actually, marami na rin po ang nadidismaya eh. Kaya napapansin ninyo bumababa na algorithm ng iba eh.
Kailangan ba mag-suicide ang bata para maging happy kayo? Ha? FG Group? Mga taba? Mr. Taba? Nung nasa ganun may content kayo at gatasan ulit. Galing ninyo talaga. Hashtag gatas na gatas, Decente Kuno, Teacher Daw, Holy Yarn, To Genius Vlog, Norman Mangusin, Makagago, Libayan, Kayu, Cyberbullying, Cyberbullies, Bashers, Miss Derek Anger. Lahat ng nakalagay sa hashtag, yun ang mga binanggit niya. Yun yung mga taong kumalaban kay Sabi. At ngayon, gina-justified ng nag-post dito sa page ni Sabi na dinama yung anak ni Sabi sa post ni Fuji News. Ayan, oh. Na kailangan pa ba talaga na sinasabi niya na kamuhuyan ng anak ni Sabi itong nanay niya? Diba? Tama nga naman sa punto na galit kayo nung minura-mura o nilait-lait ang pagkatao ng anak ni Mighty Manong. Diba? Tinawag ni Norman Mangusin yung anak ni Mighty Manong na AB, normal, pero to the point na bumabawi sila na pati yung anak ni Sabi ay nilabas pa yung pagmumuka, gayon naman ay hindi naman nila nilabas ang mukha ng anak ni Sabi dito sa original video. Diba? Ito pa yung mga pahirit ni Sabi. Mambash all you want kung inosente kayo at walang bahid na dungis. Lahat naman kayo mga kriminal din. Hindi pa lang na-expose o sadyang may kapit lang. Yung isa kawatan sa Italia. Yung isa involved sa illegal gambling ni Kong T. Sino kaya to? Yung isa daw kawatan, magnanakaw daw sa Italia. Yung isa naman daw, involved daw sa illegal gambling ni Congressman T. Sino kaya si Congressman T? Yung isa, kawatan ng credit cards na hindi na ma-prosecute kasi wala pang batas para doon dati. Alam ko na kung sino to. Kasi sinabi rin niya yun eh. Noong that time na nangi-scam siya ng credit card, hindi pa uso ang cybercrime division nung panahong yon. Kaya nakachamba siya nun. Diba? Paldong-paldo yung vlogger na yon, mga kaplastik. Sayang nga lang at hindi siya nakasuhan. Pero pwede pa rin naman siya makasuhan kahit hindi pa uso ang cybercrime. Eh. Pwede siyang kasuhan ng theft tsaka stapa. Yun nga lang, walang nagreklamo kasi hindi natin alam kung sa paanong paraan niya na nakaw yung mga credit cards. So kayo na lang ang bahala mangula dahil baka mamaya, di ba? Pero ako, nakukutuban ko yung sinabi dito sa words na ito. Alam ko na kung sino to. Kaya nagsisimula naman laglag itong kampo ni Sabi. Sabi ko naman sa inyo eh. Kaya nga hindi nila magawang i-content to kasi may mga consequences na mangyayari. Magbabackfire talaga tong taon to kapag nakawala itong si Sabi. Yan kung makakawala pa kasi ang laki daw ng piyansa niya eh. Hindi ko lang sure kung magkaano yung piyansa niya. Mamaya sisilipin natin. Yung isa naman nangaagaw ng resto at negosyo. Diba? Ang alam ko, isa lang yung resto na nangaagaw ng negosyo eh. Hindi ko lang alam kung tama yung hinala ko pero sa ngayon eh nasa maayos na kalagayan na yung taong yun. Yung isa, film director na mahilig mamahiya ng batang babae. Yun lang, hindi ko alam kung sino to. Film director. Pwede rin itong si Apprentice. Pwede rin. Kasi di ba yung mga dati niyang pamamahiya din yun. Walang matino sa inyo ni isa. Pare-pares kayong mga tabas. Magkakaiba lang ng sukat. May teacher pa pala na Gina G for some reason.
na dapat sana siya naging liwanag pero mas pinili ang content at pagsikat. Huwag kalimutan si Norman. Si Norman na pilit nating inaabot. Malalaman na lang natin kapag nakawala itong si Sabi ano ang magiging rebat nito. Dahil meron ng mga nakasalang para sa mga taong nabanggit. Kaninang nabanggit ko sa hashtag. At meron pang ipinakita dito. Bago ninyo nilaglag si Sabi, ito sinagot sa inyo. Kaya ninyo nilaglag. I'm all for Sabi arrest and a punishment pero wag masyadong malinis ka. Gatas. Sino kaya ito? Gawin natin perang laban. Hindi kayo inisente, wag kayong magugas ka man. Tapos pinakita yung screenshot nila. Sabi ni Pod Genius dito, What is this po? Rumeply si Sabi, wala, I forgot, I'm deactivating, I'm going dark. Tapos nag-reply si Pod Genius, we need you, I need you. Then reply ni Sabi, salamat FG, thanks but no thanks. Kaya na ninyo yan, pagawa ninyo yan kay Yulen, total Marcos. Siguro ito yung mga panahon na ito yung mga panahon na pinagpaplanuhan niya ito si Norman. Ito pa, marami pa dito. Oh. Paanong hindi nyo alam kung sino siya? Ikaw pa nga ang nagpaka-manager eh. Pero syempre, di-deny nyo yan. Kasama yan sa Repent. Patay, sino si Repent? Sino ba yung nagre-repent? Damay-damay na to mga ka-plastic. Mukhang nagkakaroon na ng backfire dito. At sino kaya yung manager na yun? Na nag-manage dito? Walang alam sa social media yung isa. Gusto na nga niya mag-transition para magbagong buhay. Kaya hinayaan na niya na i-maneuver ninyo ang field. Gusto ng kaibigan eh, ang tagal mag-isa. Gusto maging belong, akala accepted siya. Pero pero ginamit lang. Tapos nilaglag. Wala naman sanang issue yan. Pero dapat wag hugas kamay na hindi nyo alam dahil alam ninyo. You are aware and correlated it dahil nakikinabang kayo. Ayan. Kakalabasan na ng screenshot. Diba? I will tell you on Friday, baka mamaya na yan, excited ka na naman. Sino ang makukulong? Akala ko bahala ni ate, maniniwala ka sa akin. Nabiyas na yan, wag ka na yan, need different. We need a different you ate. Wag ka man stuck dyan. Pagaguan yan. Basta Friday ay ko. No way iba akong plano sa'yo. Haha, basta 2 days. Friday. Anong plano yan? Wah, may poll ako kaya nakita. I will tell you sa Friday. Baka mamaya niyan, i-excite ka na naman. Sino una makukulong? Siguro ito yung pinag-uusapan na nila about dun sa pagkulong kay Sabi. Trying to threatening ng isang nag-send neto. Pero di natin masabi kung sino nag-send neto. Pero makikita mo sa profile pic sa taas, parang may kahawig sa isang vlogger. At ito po yun. Ito yung mga kaso kasi ni Sabi. Convicted na in falsification, faces multiple estapa warrants. Manila, Philippines court records shows that Susan Gabriel Yance Morin was found guilty beyond reasonable doubt of 2 counts of violation Article 172 of falsification of public documents. She was sentenced to an indeterminate penalty of 1 year, 8 months minimum to a 4 years, 9 months, and 10 days
Maximum in order to pay 500,000. O, tama? Kung makakalaya pa yan, 500,000 per count. O, ilang count yun? Million na. Records for the show warrant of arrest were issued in 2018 by NPC ng Pilipa, Estapa. Article 315. CIDG Oplan Pagtugis Operation in April 2026 led to her arrest in Bacoor, Cavite. Authorities note that she allegedly used multiple aliases, including posing as a lawyer. There are also unverified claims circulating that she was able to evade arrest for the period of time and allegedly used the name Maria Sabian Libiste. However, this is not confirmed in the official court documents. Disclaimer: based on the court decision warrants of official to police record, unverified claims are clearly identified as such. Ayan na. Ang laki ng piyansa. No? Nahuli siya. At kawawa. Kung makakawala. Diba? Taghirap to, malala. Eto. Ito yung mga panahong malaya pa si Susan. So yun. Mukhang nagkakaroon na ng laglagan proportion dito. At damay-damay na rin po mga kaplastic. As of now, si Susan Morinyanse ay sentensyado na. Welcome to BJMP. Di na yan makakapagpiyansa, 1 million pesos. 500 per count. 500K. Hindi biro yun mga kaplastic. Pero sa ngayon, nakakulong na po ang sinasabi ninyong estapadora. At congratulations sa mga nagpakulong. Pero marami nagke-claims na sila daw ang nagpakulong. Especially kay Norman Mangusin. Pero parang nakakarinig din ako kay Norman Mangusin na kakausapin niya itong si Susan Morinyanse. Para malaman nga naman ang mga nakikita niya sa kabilang kampo. Gaya yan. Nag-post si Susan, si Sabi Filipino Lawyer. Hindi natin alam kung sino yung nag-post na yun. At inilahad na niya ang mga tunay na kulay ng kabilang kampo. So may possibility na may magkakaroon talaga ng revelasyon. Lalo na yan, nag-akusa siya na mayroon daw magnanakaw sa kanilang grupo at may scammer, etc. Pati si Boy Repent na damay. Diba? So abang-abang na lang tayo sa mga lumalabas sa social media. I'm so excited na magkakaroon ng mga revelasyon at mga balik-balik na bato na magkabilang kampo. Medyo mahaba talaga ang labanan nila, no? Kasi nga, nagkakalaglagan na eh. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.